Good morning everyone, this is Nadine and welcome to my vlog. So napaka-special nga po ng araw na to kasi puput na sa kaarawan ko. Yay! Happy birthday to me! Binati yung sarili. Just lang mga beche ko. Sa araw din na to, pupunta tayo ngayon sa immigration office dito sa Hungary para sa ating biometric at photo capturing. Kasi ayan mga beche ko, nadagdagan na naman tayo ng another 1 year para makapagtrabaho dito sa Hungary. Ang calling time pala namin is dapat 7:30 ng umaga ay nandoon na kami sa office. Kaso nga lang parang late yung naging alarm ko kaya naman dali-dali na akong maligo at magbihis. At dahil nga kaarawan ko ngayon, ang napili kong isuot is more on color black. Kasi naman mga beshi ko hanggang ngayon nagluluksa pa rin ako sa pagkawala niya. Ha? Ano daw? Tapos na nga yung winter season dito sa Hungary pero sadya namang napakalamig pa sa labas lalo na kung madaling araw. So ayan mga beshi ko, kagabi pa lang na-ready ko na yung mga dapat kong dalhin dun sa immigration. Dahil alam ko na sa sobrang pagmamadali ko ngayong umaga, alam ko na may makakalimutan na naman ako. At sana nga din talaga ganun ko lang siya kabilis makalimutan. Kaso hindi. Ha? Ano na naman daw? At pagkatapos ko nga mag-ayos ng sarili ko, kinuha ko na nga itong aking bag. At kung mapapansin nyo nga kulang na lang dalhin ko yung salamin. Uy, aminin nyo, hindi lang ako yung ganito. So ayan mga beshi ko, naglakad na nga ako pababa ng hagdan kasi nasa second floor yung aming kwarto. At paglabas ko nga ng accommodation, sobrang ganda ng sikat ng araw. Tingnan nyo naman. Isa talaga to sa pinaka gusto kong panoorin, yung mga sunset, sunrise, mga ganon. Nga pala mga beshi ko, sobrang lapit nga lang pala ng immigration office dito sa dorm namin. Pwede kang sumakay ng isang sakay lang ng tram or pwede mo din namang lakarin. 15 to 20 minutes na lakad, mararating mo na yung immigration office mula dun sa aming accommodation. At dahil nga po lagi naman akong sipahulihin, naisipan ko na ngang sumakay na lamang. Sumakay na ako dyan mga beshi ko ng number 1 na tram. At isang stop lang naman ako at bababa na kaya sobrang bilis lang talaga ng biyahe. At talaga namang nakaka-amaze yung mga tao dito mga beshi ko. Kasi napakahihilig nila sa pagbabasa ng mga aklat. Samantalang yung mga Pinoy ang hilig makialam sa buhay ng may buhay. Ha? Ano daw? Pagbaba ko nga ng tram, kailangan ko pang maglakad ng 9 minutes na lakad bago makapunta dun sa immigration office. At kung mapapansin nyo nga mga beshi ko, mag-isa nga lang akong pupunta dun sa immigration office. May mga Pinoy naman akong kasabayan na pupunta dun, kaso nga lang syempre, hindi naman sa lahat ng oras may makakasama ka, kaya sanayin mo din ang iyong sarili na mapag-isa. At lalo na kung isa ka ng OFW, wala ka talagang ibang aasahan kundi sarili mo lang. So ayan, nandito na tayo ngayon sa tapat ng Tesco, ibig sabihin malapit na tayo ngayon sa immigration office. Ay nako, gusto mo naman talagang makalimot, kaso nga lang bakit ganun? May mga bagay na paulit-ulit na nagpapaalala sa kanya. Ha? Ano daw? Ayan na naman po tayo sa feeling broken na naman ang nalinyo. So ayan mga beshi ko, kapag nandito na kayo sa intersection na to, turn right. At naging Google Map pa nga, pero sobrang bilis nyo lang naman mga beshi ko makikita or matatagpuan yung immigration office dito sa Hungary. Gumamit lang po kayo ng Google Map at sundan nyo lang po yun para hindi po kayo maligaw. So ayan mga beshi ko, dire-diretsuhin nyo lang yung kalsada na yan. At kapag narating nyo na itong stoplight at kapag nagkulay green na, pwede na po kayong tumawid. At sa mga kababayan ko na nandito na sa Hungary, ugaliin po natin sumunod sa mga traffic lights nila dito. Habang inaantay ko nga mag green light, sobrang lamig na ako dyan. Paano pagkagising ko, diretso ligo na ako, hindi man lang ako nakainom ng kahit na anong mainit. At bukod nga doon, hindi pa totally tuyo yung aking buhok. Kaya naman, mas ramdam mo talaga yung lamig. Mawid na nga ako ng kalsada kasi naka-green light na. So ayan mga beshi ko, finally nandito na tayo ngayon sa immigration office dito sa Hungary. Pagpasok mo nga pala doon sa loob, diretso ka doon sa reception or doon sa by appointment. Para ipasa yung mga requirements at syempre para makakuha ka ng number. Kung kayo naman po ay pupunta dito, agahan nyo na lang po para mas mabilis po kayong matapos. So habang nag-aantay, naupo na nga muna ako dyan at nag-ayos-ayos ng aking buhok kasi syempre magpipicture capturing tayo. Ganito pala yung itsura ng loob ng kanilang immigration office. Napakasimple pero malinis at maaliwalas tingnan. At meron din sila dito mga screen monitor na kung saan pwede mong makita ang iyong number kung ikaw na ang susunod. Nga pala mga beshi ko, ugaliin nyo ding i-check yung room number kung saan kayo pupunta. Kasi pala dito may mga number yung room pati na rin yung mga number ng counter. Buti na lang talaga mga beshi ko at tinawag ako ni Dan kasi naman mali yung tinambayan kong room number. Dito talaga kami dapat sa room 1 to 8 papasok pero yung natambayan ko room 9 to 18. Kaya naman buti na lang at tinawag ako ni Dan. Maraming salamat sa'yo. At napansin ko nga mga beshi ko na meron din sila dito mga vending machine kung saan pwede kang makabili ng mga inumin at pagkain. Sobrang bilis lang ng pag-process. Siguro wala pang isang oras tapos na ako. So ayan, tuwang-tuwa na naman ang nalinyo kasi naging productive na naman yung araw niya ngayon. Ito pala yung bago ngayon mga beshi ko kasi last year hindi kami binigyan ng ganitong yellow card. Pero ngayon binigyan kami. Malapit na kasing ma-expired yung card namin kaya magsisilbi itong bagong temporary TRC namin. Hanggang 3 months mo lang pala to pwedeng gamitin. After ng 3 months expired ng card na to kaya kailangan ma-release na yung bagong TRC card mo. At syempre mga beshi ko, mahalaga na valid at hindi expired yung TRC na ginagamit mo. Nang sa ganun wala kang maging problema at pwedeng
pwede mong maikot yung ilang bansa dito sa Europe. Nga pala mga beshi ko, gusto ko din i-share sa inyo kung ano-ano nga ba yung mga requirements or kung ano yung mga dapat dalhin papunta dun sa immigration office. Yung pinakauna, passport. Yung pangalawa, yung lumang TRC mo. Yung pangatlo naman, yung form na galing sa agency na ibibigay naman sa'yo. At syempre, yung pang-apat na hiningi sa amin is yung 2x2 or yung passport size na picture. At kung wala naman po kayong available na picture, wag po kayong mag-alala kasi pwede naman kayong magpa-picture doon. Magbabayad nga lang po kayo ng 2,000 for rent at meron din naman pong mag-a-assist sa inyo doon. So ayan mga beshi ko, naglakad na nga lang ako dyan pa uwi kasi dadaan ako dito ngayon sa Aldi. At yung Aldi naman mga beshi ko, isa din to sa mga grocery store dito sa Hungary. Medyo malapit lang to sa dorm namin kaya paminsan-minsan dito kami bumibili ng mga groceries. So ayan na nga mga beshi ko, nandito na nga ako ngayon sa liquor section. Naghahanap kasi ako dyan ng sweet wine na sakto lang yung alcohol content at syempre affordable ang price. So after ko nga makapamili kung anong wine ang bibilhin, kumuha na nga din ako ng dishwashing liquid. At ayan na nga mga beshi ko, bumalik pala ako dun sa entrance kasi nakalimutan kong kumuha ng cart. At pagkakuha ko nga, nilagay ko na nga itong mga ipinamili ko. At nag-ikot-ikot nga muna ako dito sa loob ng Aldi kasi iniisip ko talaga kung ano pa yung mga kulang dun sa bahay. Naranasan nyo na ba yun? Kung ano-ano ang nabili mo pero yung wala sa bahay, yun naman yung hindi mo nabili. Kadalasan kasi, yun talaga yung nangyayari sa akin. Kaya naman ang ginagawa ko, nililista ko talaga yung mga wala sa bahay bago ako pumunta sa grocery store. So ayan mga beshi ko, ganito pala naman yung itsura ng mga mangga nila dito. Para siyang Carabao mango at syempre may kamahalan. At dahil taglamig pa ngayon dito sa Hungary, yung presyo ng mga tomatoes nila dito is sobrang mahal din. At napansin ko nga mga beshi ko ang gulay na to. Lasa siyang labanos at pwede mo rin siyang kaining hilaw. Tikman ko ang gulay na to nung nag-team building kami. Kumuha na nga din ako ng giniling pati na rin itong 1 kilong sausage. At pagkatapos nga nun, dumiretso naman ako sa sauce ng mga pasta. At dahil nga spaghetti yung lulutuin namin, ito nang may picture na spaghetti ang dinampot ko. Ang hassle naman kasi kung mag-Google Translate pa ako. Dumiretso na ako dito para bumili at pumili ng tinapay. At kung mapapansin nyo nga mga beshi ko, ang lalaki ng mga tinapay nila dito. Pero ang kukunat ng mga yan, yung kapag kinagat mo nakikipaglaban. Wow, sana all nakikipaglaban. Ha? Ano daw? Nandito na nga ako ngayon sa counter para bayaran ang mga to. At sa pagbabayad naman, pwedeng cash or by card. At pagkatapos ko nga magbayad, dumiretso na ako dito sa gilid para ako mismo yung mag-aayos ng mga ipinamili ko. Ganun kasi dito mga beshi ko. Sobrang uso yung self-service na tinatawag. So ayan, nakalimutan ko nga magdala ng eco bag or bumili ng plastic. Kaya naman, isinilid ko na lang sila sa bag. Kaya naman, tingnan nyo na lang yung itsura ko. Ako na lang yung nang-awa sa bag ko. Buti na lang talaga matibay. At syempre yung iba binitbit ko na lang. Buti na lang talaga at sobrang lapit ng store na to doon sa dorm namin. Kaya hindi gaanong nakakahiya sa makakakita sa'yo kung may mga bitbit kang ganito. So ayan mga beshi ko, naglakad na nga ako pa uwi. So yun lang. Salamat sa panunood. Kindly follow and share. Bye bye!